Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay paano ba natin makikilala ng isang nagbabahagi ng salita ng Diyos ay nasa Kanya ang totoong Diyos o totoo ang Diyos na Kanyang ipinapangaral, mga ginigiliw. Paano ba natin makikilala na totoong Diyos ang Kanyang ipinapangaral o totoo ang Diyos na Kanyang ipinapangaral, mga ginigiliw? Marami pong nagbabahagi ng salita ng Panginoon, pero kung papakinggan mo ang kanilang itinuturo, mga ginigiliw, ang Diyos na kanilang itinuturo ay hindi po ayon sa salita ng Panginoon. Hindi po ang Diyos na nasa salita ng Panginoon. Hindi po yung Diyos na nakatala, nakasulat sa Biblia, mga ginigiliw. No? Kaya meron pong isinulat dito ni Juan, no? Sa 1 John 4, no? Kung babasahin po natin ito sa 1 Juan 4, sabi niya po dito, mga ginigiliw, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Huwag daw nating papaniwalaan ang mga nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Yung Espiritu dito, mga ginigiliw, ay capital letter. Nagsimula po ito sa malaking letra, capital letter. So, ibig sabihin, ang Espiritu na binabanggit dito ay ang ating Panginoong Jesucristo o ang Diyos, mga ginigiliw, the Spirit of God. Sa halip, sabi niya, subukin ninyo siya upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Subukin daw natin kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila o ang kanilang itinuturo, mga ginigiliw. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Marami pong nagtuturo ang patungkol sa Diyos, mga ginigiliw. Pero ibang Diyos ang tinuturo nila. Other Jesus ang itinuturo nila. Ibang Jesus ang kanilang itinuturo, mga ginigiliw. Yung mga iba, hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya po dito, kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao, kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Ano ba ang ibig sabihin nito, mga ginigiliw? Ano ba ang gustong ipahayag ng salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw? Nasabi niya dito na kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag, ibig sabihin sila ay kaaway ng Diyos. Alam niyo, mga ginigiliw, ang gustong ipahayag sa atin ng Panginoon sa araw na ito, mga ginigiliw, ibig sabihin ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao na Diyos, mga ginigiliw. Marami po ang hindi kumikilala sa Kanya. Ang pagkakilala lamang ng mga ibang tao, siya ay isang propeta lamang, siya ay isang tao lamang.
Ang ibig sabihin nito, dumating na ang Diyos bilang isang tao na nagkatawang tao. Yun ang ibig niyang sabihin dito, mga ginigiliw. Subalit, marami ang hindi kumikilala sa Kanya. Ang lahat ng hindi kumikilala sa pagiging tao o pagkakatawang tao ng Espiritu ng Diyos, sila ay kaaway ng Panginoon, mga ginigiliw. Sila po ay kaaway ng Diyos sapagkat hindi nila kinilala ang pagiging tao, pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, kaya palagi pong itinuturo, mga ginigiliw, kung dumating na Diyos, ang Diyos Ama, mga ginigiliw, marami po ang mamamatay. Marami po. Hindi po tayo makakalapit sa Kanya dahil sa Kanyang kabanalan, sobrang kabanalan. Dahil Siya ay liwanag na hindi nalalapitan. Siya ang tinutukoy sa salita ng Diyos na Siya ang liwanag na hindi nalalapitan. Katulad ni Pablo, mga ginigiliw, liwanag lang ang kanyang nakita at siya ay nabulag. Siya ay nabaliktad, mga ginigiliw. Hindi tayo makakalapit sa presensya ng Diyos dahil siya ay sobrang banal at tayo ay tao lang, mga ginigiliw. Kahit ang tanging paraan ng Diyos upang tayo ay maabot, isinugo niya ang kanyang buktong na anak, ang kanyang Espiritu Santo, mga ginigiliw. Siya ay naging tao, siya ay tinawag na anak. Bakit siya tinawag na anak? Capital A. Nagsisimula ito sa capital A. Dahil ito ay tumutukoy ng kanyang pagka-Diyos, mga ginigiliw. Tinutukoy nito ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay tinawag na anak dahil siya ay anak ng tao. Siya ay naging anak ng tao, mga ginigiliw. Pero siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, mga ginigiliw. Kaya siya ay naging tagapamagitan natin. Siya ang naging tagapamagitan natin upang tayo ay makaabot sa Diyos. Kasi noong una, hindi tayo makakaabot sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang kabanalan. At ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak upang siya ang maging tagapamagitan natin upang makalapit po tayo sa ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tinanggihan mo, hindi mo kinilala ang ating Panginoong Hesukristo na Diyos, na siya ay naging tao at siya ay Diyos, mga ginigiliw, ibig sabihin, hinahatulan mo na ang iyong sarili na hindi ka karapat-dapat na makapasok sa buhay na walang hanggan. Marami po, napakaraming tao ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Opo, hindi po nila kinikilala, mga ginigiliw. Kaya ito ay hinahatulan lamang nila ang kanilang sarili na hindi po sila karapat-dapat na makibahagi sa buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Kaya't yun ang kadahilanan, mga ginigiliw, kung bakit naging tao ang Espiritu ng Panginoon. Upang ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nung siya'y ipinako sa krus, na sino mang sumampalataya sa kanya, siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Na sino mang sumampalataya sa kanya ay makakaranas
at makakabahagi ng buhay na walang hanggan. So I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon. Shout out po kay Sir Benjo Kalagi, Sir Idol. Magandang umaga po sa iyo. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon sa umagang ito at sa lahat po ng sumusuporta sa gawain na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Kung gusto nyo pong mapanood yung mga ibang videos po, pwede nyo pong panoorin ito sa YouTube channel, Richard Alonso Pulis na Pastor. Napakaraming na-upload po na videos po patungkol po sa salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone.